Hi, i-share ko lang yung common na paniniwala no ng mga tao na nagpapa-anxious sa kanila. May nakausap kasi ako kahapon, no? Ang sabi niya kapag daw nakakakita siya ng mataas na kolesterol ng mga pagkain or pagkatapos niyang kumain ng mataas na kolesterol, nahihilo siya. Okay? So, importante na matama natin yung mga tamang kaalaman, lalo na, no? Lalo na kung talagang nagkakaroon ng change ng behavior sa inyo, no? At merong mga physical na manifestation, okay? So sabi niya, nahihilo siya pagkatapos kumain ng mataas na kolesterol, no? Halimbawa, lechon, adobo, mga ganun, nahihilo daw siya. So, pag-usapan natin 'yon kung bakit merong mali doon, no? At bakit ganun yung reaction ng katawan niya. Una, tandaan ninyo ha, lagi kong paboritong example yung hilaw na mangga, no? Ang utak kasi natin hindi niya alam kung nagre-react siya kahit perceived lang, no, versus real. Ibig sabihin ng perceived, naisip niya lang. Pero yung reaction niya, kala mo totoo talaga. For example, sa manggang hilaw, pag nagbalat ka na ng manggang hilaw, no, na kalabaw, ang asim, di ba? Sarap-sarap, tapos may bagoong ka. Okay? Habang nagbabalat ka pa lang, naglalaway ka na. Di ba? Bakit naglalaway tayo? No? Bakit tayo naglalaway? Kasi na-anticipate na natin, na-imagine na natin yung asim. Nung mangga na yun, o tinan nyo, kahit ako ngayon, pag nakwento ko, naglalaway ako. So, ina-anticipate na natin, no? Wala pa sa bibig kasi dapat pag kumain ka, saka parang lalabas yung laway mo para matulungan sa digestion yon at malunok mo yung pagkain, no? Yung mangga. So, pinapadulas na yung pagkain para madali mo siyang malunok. Okay? At nakatuka sa part na yun no, sa digestion ninyo. Yun ay kung nandun na sa loob ng bibig. Pero tingnan nyo, habang nagbabalat pa lang kayo, naglalaway na, no? Isa yun. And much more, walang mangga ngayon, kinukwento ko lang sa inyo, pero naglalaway ako. That's how powerful the brain is. Nagpapalabas siya ng laway sa bibig ko, no? Na wala namang mangga. So, kung bakit nahihilo yung taong yon, it is because yung kanyang anticipation na mataas sa cholesterol to, ma-heart attack ako dito, masostroke ako dito. Dahil sa iniisip niyang yon, then nagmamanifest na kaagad sa katawan niya yung takot na yon at naglalabas ng manifestation. Okay. So, ganito, no? Bago bumara ang cholesterol sa ating mga vessels, sa mga ugat-ugat natin, it will take time. It will take time kasi ang vessels natin, ano yan, stretchable yan, lalo na pag bata ka, no? Then, dahil sa kaabuso mo ng katawan at kadalasan, tingnan niyo, ang nabibiktima niyan may edad na. Kasi na-accumulate na nila yung plaques o yung cholesterol na bumabara doon sa mga veins. So ngayon kung bata ka pa at dahil lang sa thought mo na mali, ngayon, nahihilo ka ngayon, feeling mo because of anxiety. Given, okay? Again, given na ang cholesterol ninyo ay normal, wala kayong high blood pressure. Ibig sabihin, normal yung katawan nyo. Siya kasi yung kausap ko, normal daw lahat. Wala siyang hindi mataas blood pressure niya. Normal lahat. Cholesterol level, mababa. Pero bakit siya nahihilo doon? So, ang ibig sabihin, dahil sa anxiety niya. Magkaiba yung kwento, kapag mataas talaga ang blood pressure ninyo, may kaidaran na rin kayo, medyo naabuso na rin natin yung katawan natin, ibang kwento yon. Kaya importante talaga na pumupunta kayo sa doktor at nagpapacheck up kayo kung kamusta na ang kondisyon ng katawan. Ang doktor ang magsasabi sa inyo kung ayos pa yan o hindi. Okay? Pero yung ideya na nahihilo kayo doon, siya umiiwas na talaga. Sabi ko, pwede mong kainin lahat, pero balanse. Lalo na kung kumakain ka naman ng gulay, kasi yung gulay may fiber yun, naglilinis din yun ng cholesterol sa atin. No? At marami pa, prutas, gulay, dapat balanse.
hindi rin pwedeng sobra-sobra. Okay? Kasi halimbawa, yung manggang prutas, no? Mataas sa sugar yun. Pwede kayong magka-diabetes doon. So, hindi porket prutas siya, maganda na siya sa katawan. Okay? So, hindi lahat ng sobra, kahit gulay, no, or prutas, mabuti sa katawan. So, balance lang po tayo dapat. So, ito lang yung point ko na gusto kong ipaalam sa inyo na kapag may mali kayong kaalaman, di nagiging anxious kayo. Nagkakaroon kayo ng mga kinakatakutan. At kapag may kinakatakutan kayo, lalabas talaga yung mga sintomas na yon. Iba-iba ang sintomas, depende kung ano yung na-trigger ninyo or ano na-activate ninyo. Halimbawa, fight ba yan, flight, or freeze response ng katawan sa danger. Ngayon, doon ako makakatulong sa inyo na i-correct natin yung mga tamang kaalaman at pag na-correct na natin yun, nababawasan hanggang sa mawala na yung takot. At pag wala na yung takot, wala na yung mga cortisol, wala na yung adrenaline, relax ka na, kalmado ka na, mawala na yung anxiety mo. Basically, ganun lang yung ideya. Okay? So, pwede nyo kausapin, meron po tayong bayan. Okay? Ngayon, pero dahil tulong ito, kayo magsabi sa akin kung magkano yung kaya ninyo. Kasi sabi ko nga, mahal talaga ang cognitive behavioral therapy, no? Yun na po ang ginagamit ko. At ako po ay may certificate doon, no? Nag-aral po ako sa Australia at ang CBT ang gold standard for anxiety, depression, anger, at kung ano-ano pa, no? So, pwede po akong kontakin, nandito lang sa taas at pila na po, so isi-schedule natin, no? Again, kung fair sa akin, yung ibabayad ninyo, then schedule na natin. Pero kung hindi, mas mahal pa yung milk tea, pwede po kayong manood sa aking mga YouTube videos. Libreng-libre po yun. Kasi yung ibang tao, ayaw lang nila maglabas. Gusto lang nila sila yung tinutulungan, pero ayaw nila tumulong. Hindi naman pwedeng gano'n, no? So, ganun lang po. So, pero kung gusto nyo pa rin ng libre, ayun, may YouTube nga ako, tsaka yung mga ganitong social media. Okay? So, importante lang maitama natin yung mga maling kaalaman. Pati yung sa mga depression, ha? Kaya tayo nade-depress kasi may mga mali tayong pag-iisip. Feeling natin kasalanan natin lahat. Feeling natin lahat bobo tayo, wala tayong kwenta. Pero nanggagaling yun sa maling pag-iisip. No? Halimbawa, hindi ka lang sinabihan na I love you or hindi ka pinansin, kung ano-ano ng mga pinagsasabi ng utak mo sa'yo, at nag-feeling ka na depression. So, kailangan po natin ng mga ebidensya kung totoo yun o hindi. Okay? So, with that, maraming salamat. Share the video. Bye!